O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Ako ay dumaing at sa pagtawag ko, tinulungan ako ni Yahweh, aking Diyos. Pinagaling ako sa taglay kong sakit, ako ay ginamot. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin si Yahweh. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal, ang kanyang ginawa'y alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kaya't sa nadamang pagkalinga niya'y nagtiwala akong hindi maaano, at aking nawika sa aking sarili. Kahit na kailan hindi matatalo, kay buti mo, Yahweh. Ako'y iningatan sa kutang matibay na animoy bundok, subalit nang ikaw ay lumayo sa akin, ako ay natakot. Tinawag ko ikaw at aking hiniling sa iyo, O Yahweh, na ako'y tulungan. Anong kabutihan ang maidudulot kung ako'y mamatay? Kung ako'y malibing, anong pakinabang ang iyong kakamtan? Magpupuri pa ba ang mga wala na matapos pumanaw? Maihahayag ba ng mga patay na ang iyong kabutihan? Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, O Yahweh, ako ay pakinggan. Mahabag ka, Yahweh, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Iyong pinawi na itong aking lungkot, sumasayaw ako sa galak at tuwa. Nadama ko'y galak ng iyong hubari ng aking panluksa. Di ko titigilan, yaring pagpupuri, di ako titigil sa aking pag-awit. Ang pasasalamat sa iyo, O Yahweh, ay di mapapatid. Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa araw na to na kami matapos namin gunitain, Panginoon, ang lahat ng iyong mga sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Narito kami ngayon at pinagdiriwang at ginugunita ang iyong muling pagkabuhay. Lord, abot-abot ang aming pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Sa iyong dugong tumigis, sa iyong katawang nabayubay, at talagang naghirap. At sa kabila ng mga ito, Panginoon, kami nasa iyong isipan at kami minahal mo. At kami dumaranas ngayon ng iba yung saya sa aming buhay sapagkat kami pinatawad, kami kinalinga, kami patuloy mong minamahal. Salamat, Ama, sa buhay na meron kami ngayon, buhay na kasama ka, at ngayong araw na to, hayaan mo po kami na papurihan ka, awitan ka, at ipahayag sa iyo ang pasasalamat na nanggagaling sa aming puso. Idako mo pa po, Ama, ang mga kapatid namin na papunta pa lamang dito. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at maghawi ng mga sagabal sa paligid upang makarating at makaniig namin. Lord, tulungan mo po mai-focus namin sa inyo ang aming atensyon sa mga oras na ito. Alalahanin na aming mga puso't isipan ang iyong pagmamahal. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Purihin ang iyong pangalan sa araw na ito at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pangunahan po tayo ng kapatid na Kib sa pag-aawitan sa Panginoon. Tayo po ay tumayo upang takilayan ang ating Diyos na muling nabuhay. Tayo po ay kumanta. Ando
He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raised the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered us. I believe. I believe. My, yes. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. Our Lord says, my Redeemer lives. 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 You lift my burdens. I rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. Tuloy po natin ang awitan ng Panginoong Jesus. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our life. Arise, 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 take your place on the throne, on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing.
as we worship you. Lord, come and our lives. Arise, 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 arise. In your place, be enthroned. All our praise, arise, King of Kings, Holy God, as we sing, arise, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Once more. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise, King of days, King of all our praise. Arise, King of kings, Holy God, as we sing. Arise, 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 arise. Patuloy tayong dumako sa presensya ng ating Diyos na buhay. Kantahin po natin Mighty to Save. Everyone needs compassion, a love that's never faded. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered a grave. Jesus conquered a grave. Take me as you find me, all my fears and failures.
I surrender, I surrender, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light, shine your light, and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light, and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light, and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Once more. Jesus, shine your light, and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light, and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus. Palakpakan muna natin ang buhay na Diyos. Tayong manalangin, mga kapatid. Ama namin Diyos, naging katanggap-tanggap nawa sa iyo ang mga pasasalamat at pagpupuri at pagsamba, panalangin at pag-awit, Panginoon. Patuloy po kaming nagluluhog sa iyo ng mga kahilingan ng aming mga puso. Nauna, Lord, matulungan mo po kaming lahat, bawat isa sa amin, Lord. Patuloy na lumalim ang pananampalataya sa iyo at talagang maging malinaw sa amin. Ikaw po may kontrol ng lahat. Walang nagaganap na nalilingid sa iyo. Walang nagaganap na hindi nangyayari ng walang kapahintulutan mo. Ang
ang lahat ay may kadahilanan. At ang kadahilanan niya, tanging ikaw ang nakakalam, Panginoon. Subalit, salamat po sa pangako ng lahat ay tungo sa ikabubuti ng mga anak mo na nananampalataya sa iyo. At tuloy na umaasa sa iyo, Panginoon. So, Lord, maski yung pangkalahatang nagaganap sa aming daigdig ngayon, matulungan mo po kami na magkaroon ng kapayapaan sa puso. Ikaw ang may hawak ng lahat. So, maging nagaganap sa malalayong lugar, sa Europa, sa Asia, sa Amerika, lahat ng dako ng daigdig. Lord, ikaw po ang siyang nananagumpay sa bawat sandali. Panginoon, patuloy pa rin namin itinataas sa iyo ang mga pandaigdigang tagapanguna sa politika, sa negosyo, sa anumang bahagi ng buhay, Panginoon. Nawa, Diyos, mahipo ang puso ng bawat isa rito. Sana po ay talagang mabuksan sila sa katotohanan ng kung sino ka at kung ano na ginawa mo para sa amin upang mailapit kami sa iyo. Sana po matutuhan na nilang sumamba sa iyo. Tunay na nag-iisang Diyos na may hawak sa lahat. Sana, Panginoon, matulungan sila, magabayan sila, na isa puso nila ang totoong kapakanan ng sandaigdigan. Hindi lang yung kademonyohan na pilit na isinasaksak sa kaisipan at puso ng mga tao sa buong mundo. Tulungan mo nawa ang iyong mga anak na higit na lumalim ang pakikitungo sa iyo, Panginoon, ang pagsamba sa iyo, at pag-asa na pananagumpayan ng iyong mga tao ang kabuuan ng nagaganap sa mundo. Whatever it is, Lord, we still cling to your promise that all things, they work together for good for them that love you, for them who truly follow you, for them who have been called according to your purpose. Lord God, hindi lang po sa pandaigdigang tagapanguna, hindi maging sa aming pambansang tagapanguna. Hindi lamang sa politika, sa militar, sa kapulisan, sa buong administratibong bahagi ng aming pamahalaan, maging sa mga nangunguna sa larangan ng ekonomiya, maging ng kultura, Panginoon. Nawa ang values mo ay patuloy na sumapuso ng mga ito at maitaguyod ang tunay na adhikain mo para sa amin lahat. We continue to lift up to you even the church leadership dito sa BCFC, Lord. Sana
patuloy ding lumalim ang pakikipag-ugnayan sa iyo. Na patuloy na madinig nila ang tinig mo sa kanilang puso. At madama nila ang kamay mong umaakay sa kanila upang mapastulan nila ng husto ang mga tupa mo dito sa bahaging ito ng mundo. Maging yung mga aktibong dumadalo o indirectly dumadalo, matulungan mo po nawa sila. Matulungan mo rin po nawa, mga kapatid, na makarating ng maayos dito, makasama sa pagsasamba, at madama ang iba yung kaligayahan na makapiling ka at makapiling ang bawat isa. Lord God, tinataas din po namin sa iyo yung mga concern ng kapatiran, sa kalusugan, sa kabuhayan, Panginoon, sa kaunlaran ng puso at pag-iisip. Patuloy mo po nawang mapagpala, magkabayan. At patuloy namin itinataas sa iyo ang pananambahan ngayong umaga, Lord. Mangusap ka po nawa sa aming lahat. At naway maging sensitibo ang aming mga taingang spiritual, ang aming mga pusong spiritual, upang matinig ang tinig mo. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, ito ang aming panalangin. Siya nawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Resurrection Sunday. Magandang umaga po muli. Mukhang pagod pa kayo galing sa mga bakasyon na parang ako lang. Kanina pong umaga, kanina lang, nagkaroon ng konting problema sa pagbukas sa atin sa gate dito sa kabilang side kasi nakasarado pa. Hindi kasi ito yung usual na oras na tayo mag-uumpisa sa pagpasok dito. Nagpe-prepare dito bago man mag-umpisa ang pananambahan, makapasok na doon pa makapaghanda na. And praise God, bandang Baisa ay nag-chat na si Kuya Pot, nabuksan na daw nilang dalawa ni Leandro yung gate. So, nawala yung kaba ko. Habang nanalangin ako, sa tingin ko, yung kaba sa dibdib ko, naisip ko, saan kaya kami anong alternative kaya namin na gagawin, Hindi naman pwedeng sa court kasi sarado nga yung gate, Naisip ko, kung saan mang available na park. Pero, yun nga lang, hindi siya mare-record, Hindi natin ma-share sa ating mga kapatid na hindi makakasama natin dito sa pagdalo sa umagang ito. Pero nangyari, nabuksan. So, kanina, habang nananalangin, naalala ko nga, kung ang nangyari nga, kung bakit nga natin ito isinicelebrate ay ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus at nabuksan ng malaking bato na halos silyado na binantayan pa ng mga sundalo ay kayang buksan ng Panginoon. Mano ba naman yung isang maliit na gate na ang ay isang padlock or yung tukod niya na siyang nananatiling sarado. Kayang buksan ng Panginoon. Mamaya na tayo magpaliwanag sa nagsara nun. Okay. Pero praise the Lord at tayo ay nakapag-umpisa at tayo ay magpapatuloy sa ating pananambahan sa umaga ito. Ang Holy Week po ay sa totoo lang, hindi naman talaga ganun ka strictly biblical ang schedule niya. O hindi naman talaga natin matutukoy ng gusto kung ito ba talaga ang panahon. I'm not really into the right schedules or the right timing ng petsa,
But I'm into the meaning and the opportunity na magkaroon ng ganitong gawain o ah, ng isang buong linggo na tayo makakapag gunita ng isa sa pinakamahalagang, kung hindi man ang pinakamahalagang linggo. Iniisip ko kasi yung kapanganakan ni Jesus o yung kamatayan niya o yung mismo nag-umpisa siya ng ministry. But sabihin natin pinakamahalagang linggo o week ng history ng mundo. Yung itong resurrection ay nag-umpisa pa nung Palm Sunday hanggang sa buong linggo na dinanas ni Jesus yung pressure nung nandoon na siya sa Jerusalem hanggang sa kanya nang dinanas yung suffering on the cross. And tayo naman na nagpapasalamat nga na merong ganitong pagkakataon, however, can fall into the trap of keeping it as a tradition. Year after year na mga ritual, year after year na mga gawain, minsan parang pag pinapanood mo sila sa social media, o kahit pag nakikita mo sa streets, kahit pa naman noon, wala pa namang social media, nakikita at nalalaman natin yung mga pangyayari sa ganitong panahon. So, itong mga ritual na sa tingin mo, habang nangyayari siya, very vivid, minsan madugo, or minsan pangmatagalang pangyayari, lalo na sa Pilipinas, kapag ganitong linggo, wala kang mapapanood na masyadong iba sa TV, Lalo na noon, ngayon kasi, hindi naman nauso talaga yung TV masyado, Dati, noong mga panahon nung at least 80s, 90s hanggang sa early 2000s, kapag Holy Week, wala ka masyadong mapapanood sa TV. So you're forced to either sleep or lumabas at mag-outing or kung ano ang andyan ng mga tradisyonal na mga gawain ng mga simbahan. So year after year, so much happening in activities, sometimes very graphic. And naisip mo, wala naman na talaga siyang masyadong kapangyarihan sa totoo lang. I mean, wala naman talaga siyang masyadong kabuluhan sa present and even towards the future. Sa present meaning kasi, hindi mo naman na talaga may paliwanag kung ano ibig sabihin yan sa ngayon eh. And in the future, mababago ba talaga ang takbo ng taong yan? Ang buhay ng taong yan? Na nagsasakripisyo o gumagawa ng ganyang gawain. O kahit yung mga sumasailalim sa mga pagpapasakit sa sarili. Magkakaroon ba talaga ito ng kapangyarihan na magbabago sa kanya towards the future? At least kahit man lang sa kanyang personal, huwag natin pag-usapan yung magagawa niya para sa pamilya niya o para sa komunidad o para sa buong bansa. Make no mistake, hindi lang ito sa isang relihiyon nangyayari. Kahit ang mga evangelical na mga simbahan, kabilang na tayo, can fall into such traps, into cycles, into routines, na maging yung 7 last words, maging ganito, kahit yung linggo-linggo, maaaring makukulong tayo sa pag-maintain na lang ng mga activities. To maintain our personal religiosity, and oftentimes, mostly, mini-maintain na lang natin, inaantay na lang tayo na mapunta ng langit. We fall into such a trap na parang wala na tayong relevance sa mundong ito. Dahil we are just simply travelers na nag-aantay na lang tayo na makarating sa langit, wala na tayong ambag sa mundo. But Resurrection Sunday should remind us of very powerful truths about our faith.
ang kapangyarihan o ang kwento mismo ng pagkabuhay ng muli ng Panginoong Hesus at itong ating ginagawa na paggunita sa kanyang pagkabuhay ng muli, sana ay magpapaalala sa atin sa mga katotohanan na makapangyarihan at may kapangyarihan na magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya at pagkilos sa ating mga buhay at sa mundong ating ginagalawan. So sa umagang ito, mula sa babasahin nating salita, bahagi ng salita ng Diyos, ay ating pag-uusapan ang dalawang mahalagang bunga ng pagkabuhay ng muli ni Jesus. Two important fruits of the resurrection. Ay, hinihiling ko na po kayo na tumayo, samahan ako sa pagtayo, sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos na siyang ating babasahin at pagbubulay-bulayan sa umagang ito. At makikita po natin ito sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo ng Ebanghelyo na kasama dito ang pagpapaliwanag niya tungkol sa resurrection. 1 Corinthians chapter 15 verses 20 to 28. Dito na po tayo mag-uumpisa sa 20 to 28. Mabasahin ko po mula sa NIV. 1 Corinthians chapter 15, 20 to 28. Sabi po dito ni Paul, "But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in turn, Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father, after he has destroyed all dominion, authority, and power. For he, Jesus, for he must reign until he, Father, has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. For he, or God, has put everything under his feet, or Jesus' feet. Now, when it says that everything has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all." Makakaupo na po tayo mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita at nawa tayo ay pagpalain niya ng mga katotohanan na nagmumula rito. So muli, mula dito sa binasa natin, dalawang mahalaga o makapangyarihang katotohanan tungkol sa resurrection. O should I say, dalawang makapangyarihang katotohanan na siyang bunga ng pagkabuhay ng muli ni Jesus. Resulta ng kanyang resurrection. Makikita natin ang una dito sa sinabi ni Paul sa verse 20 to 23. He is talking about yung pagkabuhay, katotohanan ng pagkabuhay ng muli ni Jesus. Sa panahon na to, Corinthians, isa sa mga pasaway na simbahan sa panahon sa early churches, sa early Christianity. But at this time, medyo matagal na ang mga simbahan. Medyo tumatagal na ang Christianity at this moment. Kung mapapansin nyo, dapat ang approach natin sa Scripture in reality din sa development ng history. Ang Biblia, hindi lang yan sinulat ng isang panahon na parang diksyonaryo na bigla na lang print. Hindi. It has a development. You can really, it's obvious na si Paul, sa mga earliest writings niya, medyo wala pang masyadong nuance ang kanyang announcement sa pagbabalik ni Jesus. But at this moment, meron ng mga Kristiyano na nagdududa kung talaga bang merong nangyaring resurrection.
At kung meron man, bakit hindi pa nagbabalik si Jesus? And kailangang linawin ni Paul at this moment kung ano yung ebanghelyo na ang mismong kamatayan mula yung pagkamatay ni Jesus ay kagaya nga ng sinabi ng salita ng Diyos. Christ died according to scriptures. Diyan ganyan sa nag-umpisa ng chapter 15 ng 1 Corinthians. At hanggang dito sa resurrection, sa bandang verses 20 na, pinapaliwanag niya na nangyari nga ito. Christ has indeed, sabi niya, talagang nabuhay ng muli mula sa kamatayan. When we think of that, tayong mga modern people, we think of resurrection as something like kapag namatay, nabuhay ng muli agad. Pero sa mga Hudyo, malinaw sa kanila ng resurrection is in the tinatawag nilang last days. So, hindi sa kanila immediate ang resurrection. It's in their hope na kahit ang matagal ng mga namatay sa pag-establish ng kaharian ng Diyos, the kingdom of God, all the faithful Jews will be made alive again. Yan yung hope nila sa resurrection. And pinapaalala ni Paul ang ganitong sitwasyon. It's because kay Jesus, nangyari ka agad. Pero what about us? What about the other believers? Kaya pinapaalala ni Paul, hindi, ganito yung order niyan. Si Kristo muna, the first fruit. First fruit meaning unang harvest, the sampling ng harvest na maayos. Parang lang yun eh. Naabutan niyo pa ba yung mga ginagawa, ewan ko lang kung gano'n na experience niyo, pero sa probinsya, ang lola namin ay nagtitinda ng bigas. At ang dinideliver ay mga sako-sako ng bigas. At si mama, yung lola namin, mamimili siya. At para malaman niya na okay yung laman ng sako na yun, mayroong tube na tinutusok doon sa bigas. Yung mga taga-Beriato dyan, alam niyo yun, sinasabi ko. Tinutusok yung bigas ng tube. Tapos, magpapaagos ng konting mga butil. At titikman nyo ng lola ko. Ganon yung klase ng naisip kong sample. Kasi wala naman masyado sa ating magsasaka. At least tayo, nakakahawak tayo ng bigas sa bahay, sa mga nagsasaing dyan, sa mga hindi marunong magsaing. yung luto na pagbaba nila ng kusina. Pero yung mga nagsaing, alam nyo yung texture na, malalaman nyo na, ito, ang bango nito ang ganda nitong bigas na to Ganda yung mga hugis niya, hindi butil-butil, hindi putol-putol. So ganun, nakikita ng lola ko yung sampling ng kung anong laman ng kabuuan ng sako. Ganon din ang first fruits sa mga magsasaka. Even sa time nila, the first fruit is the sampling. What you see is also what the whole harvest is. And si Jesus Christ, ang sinasabi ni Paul, He is the first fruit. Kung ano nangyari sa Kanya, sa resurrection, mangyayari din sa ating lahat. So, because Jesus resurrected first, dahil nabuhay siyang muli una, dahil siya yung nauna, we will also rise again when He returns. Yan ang sinasabi ni Paul. Sabi niya, each in his own turn. Sabi sa verse 23, the first fruit, Christ, the first fruit, then when He comes, those who belong to Him. So mga kapatid, ang isa sa pinakamahalagang bunga ng pagkabuhay ng muli ni Jesus ay ang katiyakan din ng ating pagkabuhay ng muli. Again, pagkabuhay ng muli. Saan nga tayo mabubuhay ng muli? Sa langit? No, that's not the teaching of the Bible. Mabubuhay tayo ng muli sa new creation. Sa pagbabalik ni Jesus. When God
is also going to come down to live among His people sa Revelation chapter 21. This means, mga kapatid, na yung katiyakan ng ating resurrection, kagaya ng katawan ni Jesus, kagaya ng glorious resurrected body na meron si Jesus, will also happen to us. Ano? That glorious body that hindi na siya, describe natin madalas na hindi na siya alipin ng sakit, alipin ng korupsyon, na kahit makakaamoy ka ng usok ng yosi, gaya ngayon, hindi ka na maapektuhan. But that resurrection is also our motivation towards the future. Meaning, ang ating mga ginagampanan ngayon bilang mga Kristiyano sa panahon na to will be empowered or motivated by that hope in the future. Dahil sa dulo ng lahat ng to, sa dulo ng chapter 15, sabi ni Paul, your labor is not in vain. Kasi nagdududa na yung mga ilang Kristiyano sa panahon natin. Sayang yata itong ginagawa nating sinusulong nating pananampalataya. Sayang yata itong pagpapagod natin sa Christianity na to. Baka nga mali ito. Sabi ni Paul sa dulo ng 1 Corinthians chapter 15. Sabi niya, your labor is not in vain. We will be resurrected just like Jesus Christ. So our resurrection is secured. Our new creation hope is secured. Ang pag-asa natin sa muling paglikha ng Diyos, sa bagong likha, sa new creation, the way it started in Genesis. Just like it started in Genesis where there was creation, God is starting a new creation. Now, gusto ko lang i-share sa inyo din na itong new creation story is actually started sa resurrection. May mga similarities ng pagkwento ni Apostle John sa resurrection, like the first day of the week. Si John, ng the Gospel of John, who started in the beginning was the Word, and the Word was with God. Nasa mind niya ang Genesis chapter 1, creation story. In the beginning, God created the heavens and the earth. At magtatapos siya ng kwento niya sa in the first day of the week. And John still has in his mind that creation story. And in this resurrection story, he is pinaparalel niya yung kwento ng paglikha ng Diyos sa bagong paglikha na itong inumpisahan ni Jesus. The first fruit of the new creation, si Jesus Christ. Now that's a good theology there na magandang i-explore natin, dahil madalas ang pag pinag-uusapan sa resurrection ay selyado na tayo, parang ang resurrection resibo, which is true. Resibo ng ating pananampalataya, resibo ng efficiency, ng all sufficiency ng kamatayan ni Jesus sa pagbayad ng kasalanan. That's true. Pero resurrection isn't just that. Resurrection provides proof sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. But wag nating i-narrow down lang sa ganun, because the resurrection is the good news that Paul and the apostles have been carrying out nung nag-uumpisa silang mag-preach sa Acts. Ito ang kanilang sinisigaw, ang pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesus. So mga kapatid, because of the resurrection, tayo mismo, nakakaranas ng pagod, nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng pagdududa sa ngayon. The resurrection
is a promise, is an assurance, a sure hope na mangyayari din sa atin ang nangyari sa Panginoong Jesus. Because it happened, it will also happen to us. Meaning, meron tayong hinahangad. Ano? Itong ating ginagampanan dito, whatever your job is, are you a teacher? Are you a doctor? Are you a nurse? Are you in the health industry? Are you in the food and beverage industry? Nasa corporate world ka ba? May business ka ba? Or are you a household, mas nag-focus ka sa household? O ano pa man ang iyong ginagampanan ngayon faithfully and responsibly? Hindi yan masasayang dahil there is hope. Huwag kang mapagod sa pagiging tapat sa ginagampanan mo para sa Panginoon, whatever that is. Dahil sa pagbabalik ng Panginoon, we will also be like Him. Now, sasabihin natin, well, ba't pa tayo magsisipag? Ba't pa natin aalagaan ng mundong to? Ba't pa tayo maging responsable sa ginagawa natin? Ibabalik naman din pala siya. Mga kapatid, ganito. Imagine, dahil dito si Papa, lagi sinasabi sa akin ni Papa nung pag umaalis sila, gamitin mo yung pagkapanganay mo. Sinasabi sa ng Papa ko. Sinasabi rin siguro sa mga panganay. Sino mga panganay dito? Pero imagine, umalis yung mga magulang ninyo at sinabi sa'yo, oh anak ha, aalis muna kami. Pupunta muna kami ng Quiapo, ano? Or ng SM. Pakibantayan naman itong sorry. Ibahin pala natin. Medyo, dahil example lang naman siya, mangarap tayo. Sige. Kunyari, ang yung tatay ay merong isang property. Ano? May property na malapit nang i-renovate. No? Next week, i-renovate na. Meaning, marami dyan babaklasin. At papagandahin yung buong bahay. Ano? Pero sa ngayon, sabi ng tatay mo, anak, next week ko pa yan i-renovate. Pero iwan kita dito ha. Pakibantayan muna nitong ating property. Next week, i-renovate natin yan. Now, ganito po ba tayo mag-isip kung tayo yung anak? Ay, i-renovate naman pala ito next week eh. Sira-sirain ko kaya yung mga banyo nito. Pabayaan ko lang kaya yung mga ipis na magkalat. Kakain lang ako, tapos hindi ako maghuhugas ng pinggan. Total, yung sink na yan, papalitan din naman yan. Yung mga paintings na kasabit dyan, pag ni-renovate, hindi na babaga yan. Babasagin ko na yung mga yan. Yung kama, iihian ko ng iihian kasi tinatamad ako. Bumaba. Ganon po ba ang ating mindset? Kapag tayo ang iniwanan ng isang property na alam natin na i-renovate din naman. Paano kaya yung hope na there will be a new creation? Na nandito tayo ngayon sa current state ng creation na to. At sabi ng Panginoong Diyos, there will be a new creation. Paano kaya ang treatment natin sa mundong ito? Maraming mga Kristiyano nagsasabi, ay, wala naman tayong pakialam sa environment. Gugunawin din ng Diyos yan. Papalitan din ng Diyos yan. Huwag na tayong mag-care sa mga hayop. Huwag na tayong mag-care sa mga puno. Ano ba naman yung global warming na yan? Hindi natin yung concern. Ganon po ba tayo ang mindset natin? Dahil i-renovate din naman ang mundong to.
What do you think God will say when He comes back? What do you think yung tatay ng anak na yon will say? Anak, bakit ganito yung ipis? Ang dami. Anak, bakit ang panghi ng kama? Anak, ba't basag-basag yung painting? Anak, bakit hinahayaan mo na magkalat yung basura? Anak, ba't di ka nagfa-flush? Kadiri ka naman. What do you think God will say? When there is a hope for a new creation, what do you think God will say to your bodies? Dahil mag-resurrect din naman ako. So papabayaan ko lang katawan ko? What do you think God will say to the time that He has given to us? May full eternity naman ako. Sasayangin ko lang yung oras ko ngayon sa mga walang kabuluhang bagay. Yayaman din naman tayo pagdating sa new creation because God is rich. So gagastahin ko na ng gagastahin kung saan-saan ang aking pera sa ngayon. Matututo din naman akong gumawa ng mabuti pagdating ng Panginoon. So hindi ako magti-train sa ngayon. Tuturuan din naman niya ako maging responsable pagdating ng panahon. So hindi ako maging responsable sa ngayon. What kind of reasoning is that? Is that the reasoning that God will be delighted? Knowing full well that we will have a resurrected body and a new creation when Jesus comes back. That's what I'm saying, mga kapatid, na itong resurrection na pangako sa atin ng Diyos, kasama dyan yung new creation, should not give us a reason to be irresponsible, to be reckless and careless sa ating mga panahon, sa ating mga sarili, at sa ating kapaligiran, at sa mga relationships na ipinagkaloob niya sa atin, kundi ang kabaliktaran. And when He comes back, He will say, "You have been a good and faithful servant. You have been a good steward. You have been doing my will mula nung Genesis pa lang. To be His image bearer. To rule over creation. Meaning to take care of it. For it to prosper and to flourish. You have been a good steward pati ng mga relationships na ipinag-aloob ng Diyos. And maging sa inyong mga sarili. Sa inyong health, sa inyong time, sa mga abilities na ibinigay ng Panginoon. So mga kapatid, rest is not just a story 2,000 years ago. And yet, resurrection gives us hope for the future, but it also gives us the responsibly to live faithfully. And mga kapatid, in the present. At hindi lang yan. Dahil ang kasunod na mahalagang bagay o katotohanan o bunga ng pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesus ay ang sinabi niya sa verse 24 onwards. Sabi dito, then the end will come. This will be in the future, when He hands over the kingdom to God the Father after He has destroyed all dominion, authority, and power, meaning yung mga evil powers, lahat ng mga pangyayari at kapangyarihan, kaganapan na hindi napapaloob sa kalooban ng Diyos. And then sa verse 25, sabi ni Paul, for He must reign. He must reign. Meaning it is an ongoing event. Naghahari na ang Panginoong Jesus. At kailangan maghari daw siya hanggang He must reign until He has put all His enemies under His feet. Naghahari na si Jesus, meaning maghahari siya hanggang sa kanyang pagbabalik. Hanggang daw matapos o masakop ang lahat ng mga kaaway. And the last enemy to be destroyed is death. Meaning kung anong pinaka-biggest fear ng mga tao. The inevitable death na mangyayari sa ating lahat that even happened to Jesus. But it will be destroyed. The way it was destroyed 2,000 years ago kay Jesus. When He
resurrected. The death, the enemy that is death was defeated by Jesus. So sa verse 27 and 28, sinasabi dyan yung mangyayari pa sa future. But it is another big lesson to be discussed. But we'll focus dito sa sinasabi na verse 25, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. Imagine, what do you know about sa mga hari sa panahon na to? May hari pa ba sa panahon na to? Maliban sa Great Britain? Wala na, no? May King of Norway, I guess. Or king sa Asia, sa Saudi. But, kingship kagaya ng sa Britain, sa United Kingdom, parang napaka-passive ng kind of monarchy na yan. So that's not the kind of kingship na pinag-uusapan dito. That's not the kind of ruling na sinasabi dito dahil passive yun. Ito sabi dito, he must reign until he has put all his enemies under his feet. Kailangang naghahari siya hanggang sa mailagay lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Yun ang literal na translation, and we will miss the metaphor because it only means na pagtatalunin niya, pagtatagumpayan niya lahat ng kaaway, putting under his feet. Metaphor ng panahon nila yan. Pero sa atin, ibig sabihin, tatalunin ng lahat ng mga kaaway at matitigil ang kanilang paggalat, ang kanilang kaganapan ng mga kasamaan. The enemies will be destroyed. So mga kapatid, maliban sa tiyak din ng ating resurrection in the future, na meron din naman talagang dapat na pangahawakan natin sa present, maliban doon, ito pa ang isang katotohanan. Jesus reigns actively over everything and even overcame enemies. He is actively reigning, therefore, we should live with this truth in mind. Aktibong naghahari ang Panginoong Jesus, even if you might not realize it right now. That is actually the message of the gospel sa Acts ng mga apostol. That Jesus is Lord. That Christ is King. Aktibong naghahari over everything. Maliban sa last enemy na sinasabi ni Paul dito, which is death, ang ating sariling mga kamatayan, in the future that will be defeated. But for now, Jesus is actively reigning. Meaning lahat ng mga evil things, lahat ng mga evil deeds, lahat ng mga epekto ng kasalanan, lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga pagkilos ng kasamaan, lahat ng pagkilos ng kaaway, ay aktibong kinakalaban, pinagtatagumpayan, pinaghaharian ni Jesus. That's something you don't hear every day. Or as you watch the news. Kasi para ang naglipa na ay yung kasamaan. Ang marinig mo ay korupsyon at kasinungalingan at pambobomba ng tubig sa ating mga mamamayan ng mga naghahari-hari ang mga bansa. You don't get to hear every day that Jesus is King, that Christ is actively ruling. So we need to be reminded of that, hindi lang siguro sa Resurrection Sunday, kundi every day, that Jesus is actively reigning. Now what does it mean? That we must live with that truth in mind. Meaning, anumang challenges o anumang trials na nakikita natin, hindi yun ang final. Anumang problema na pinagdadaanan natin bilang Kristiyano, o maging yung nakikita mo sa paligid mo, sa bansa natin, sa komunidad natin, that's not the final thing that's happening. Wala
sa kaaway ang huling halakhak. Because Christ is actively ruling. Christ is actively saving. Christ is actively redeeming people. Christ is actively working in your life right now, kapatid. Is actively transforming you. Na pagtatagumpayan yung mga bad habits, yung mga sinful thoughts, yung mga wrong desires ng ating puso. Kung tayo din ay patuloy na nagpapasakop sa hari, syempre, we must surrender to the King. You must be a disciple. We must bow down to our King. Yan ang discipleship. Sa totoo lang. It's not a class. It's not a tatapusin mong program tapos sasabihin mo, oy, next level ka na, leader ka na. That's not it. Napapagod na ako sa modern Christianity view of discipleship, na laging naka-manual. May stages na malinaw na ito. Sa totoo lang, hindi naman totoo yun eh. That's not what growth means. Discipleship, hindi ganun ang discipleship na matapos mo yung mga classes. I've seen that even in my own experience sa pag-disciple. Natapos na lahat ng lesson, hindi naman talaga yun eh. What you will see is the growth in the person himself or herself. If he is or she is actively surrendering his life, her life to the King. Actively obeying, actively praying, actively waiting, actively serving. Kasi madali mag-check ng lessons. There are even movements in evangelicals na mahigpit pa nga sa pagde-devotional. Every week, dapat mag-submit ka sa iyong discipleship leader ng iyong devotion. Every week, may daily ka dapat na parang lesson plan ng mga, matindi pa sa lesson plan ng mga teacher, Pero may mga ganong grupo ng mga Kristiyano. Forced yun. You have to submit to your discipler a devotion every day from the Bible passage that you've read. Na para sa akin, para ang daming damage na nang gagawa nun. Kasi hindi naman lahat, sa totoo lang, equip magbasa ng Bible on their own. Tapos pipilitin mo sila mag-aral on their own at pipilitin mo sila maglagay ng application on their own. At kung ano-ano na lang sinusulat, may maisubmit lang sa kanilang discipler. That's not discipleship. Discipleship is actively surrendering your life to the King. Actively following Jesus, whatever He has already showed us, the path of the cross. And the triumphant life of a son or a child of God because Jesus was victorious. Victory over sin, victory over evil, and soon, victory over death. Mga kapatid, hindi tayo talunan. Yung hari natin, patuloy na kumikilos, patuloy na naghahari, patuloy na nagtatagumpay sa kahit na mga maliliit o malalaking bagay na hinaharap natin sa buhay. Kahit yung nakasaradong gate kaninang umaga, o kahit yung babayaran mo ngayong linggo, o kahit yung responsibility mo na parang mahirap bitbitin dahil sa dami ng challenges. Christ is ruling actively. Hindi siya nandun sa langit lang at nag-aantay. Ano na kaya? Kamusta na kaya si Kate dun? Parang nagpa-progress na kaya siya? Kamusta na kaya yung BCFC? Ay, parang ang tatamad nila. Parang babagal kumilos. Kamusta na kaya yung mga churches na yun sa Pilipinas? Sige, papagalitan ko na sila pagbalik ko. Hindi ganun si Jesus eh.
He is actively ruling. He's actively saving, redeeming, transforming, giving solutions to our daily problems, guiding us along the way. And it gives us all the more reason to pray, mga kapatid. Meaning yung panalangin natin is like a child na parang nanonood ka sa tatay mo. Parang, tay, ano po yung ginagawa mo? Tay, pwede mo ba akong turuan dyan? Tay, nagugutom na ako. Parang ganun. Kasi nakikita mo, actively kumikilos yung tatay mo. Actively meron siyang ginagawa. So, He is present, a present parent, a present father, a present powerful king na kumikilos. All the more reasons to pray. Because he is actively working. He's actively present and ruling. So mga kapatid, these things, at marami pang iba, syempre, andyan pa yung katotohanan na yung mismong sinasabi, the resurrection, the power that made Jesus rose from the dead is also in us. But that's another story kasi hindi siya dito sa passage na to. Pero that's part of it. Ang dami pang bunga ng resurrection that for this occasion, dito muna sa dalawang to. Tiyak ang ating future resurrection. Tiyak ang gagawing new creation ng Diyos. And that's why you must not waste this life. And also, tiyak na kumikilos at naghari si Jesus kahit sa ngayon mula pa man noon. Kaya, ang ating pagbabago, ang pang-araw-araw na pangailangan, at ang ating katapatan sa pang-araw-araw ay tiyak na nagagabayan, nabibigyan ng kalakasan, at tiyak na mapangyayari dahil sa biyaya at sa presensya ng Panginoong Jesus. So, don't give up. Don't think that we are left alone. Don't think that we have been abandoned by God, even if it feels like it. No. Because He is active. He is present. Mga kapatid, we must no longer be backward Christians as if wala pang ginawang makapangyarihang pagtatagumpay ang Panginoong Jesus. Yes, we are waiting on Jesus Christ sa kanyang pagbabalik. Pero ang sabi ni Paul dito sa verse 26, the last enemy to be destroyed is death. Yun na lang eh. Yun na yung last enemy. Right now, He's doing everything. He has already triumphed over sin, over evil. And so let us not be backward Christians, meaning para bang talong-talo pa rin tayo ng mga pangyayari at mga bagay. That we are still defeated by the things that Jesus already defeated. Na para bang natatalo pa rin tayo ng mga bagay na pinagtagumpayan naman na ni Jesus. Kagaya ng kasalanan, kagaya ng kasamaan, kagaya ng kaaway. Kung natatakot ka pa rin sa mga demonyo o sa pagkilos ng kaaway, ng kasamaan, then nagpapagapi ka sa isang kaaway na tinalo na ng Panginoong Hesus noon pa. Kung nagpapaalipin tayo sa kasalanan, kahit anumang maliit na kasalanan yan, ay nagpapaalipin tayo sa isang bagay na matagal nang tinalo ng Panginoong Jesus, na matagal nang pinawalang bisa ng Panginoon para sa atin. Also, we must not be maintenance Christians. Parang umiinom lang tayo ng maintenance sa gamot to maintain kung ano na lang meron. Na para bang skip it this way,
Ito na nakasanayan natin eh. Ito na lang. Na para bang walang motivation to create something new, to move forward, to think of big things, to dream of big things. Para bang ang buhay Kristiyano ay ito na lang. Hindi ka na pwedeng mangarap, hindi ka na pwedeng mag-ambisyon ng mga magagandang bagay para sa iyong pamilya, para sa ating mundo, para sa ating bansa, para sa ating bayan. Mga kapatid, if all the Christians in history ganyan mag-isip, walang nangyari sa mundo. But because of Christians who thought that mapagtagumpay ang Panginoong Jesus, na kahit sa gitna ng pangalipusta, kahit sa gitna ng mga gera, may magagawa silang magaganda. May mabubuksang mga paaralan, mabubuksang mga ospital na pwede sa mga publiko. Kung hindi ganun mag-isip ang mga Kristiyano noon, hindi ko alam kung saan pupulutin ang mundo natin. Hindi pa siguro maunlad ang mundo. Lagi nating naiisip na mga Kristiyano, wala namang masyadong naambag sa mundo. No, don't believe that lie. Christianity has made a powerful impact in this world mula pa man noon. Christianity has instilled sa mga bansa na hindi basta-basta dapat pumapatay. Dahil ang naabutang mundo ng Christianity, pwede kang patayin kung hindi ka sakop ng kanilang teritoryo. Pag ikaw ay naabutan sa teritoryong yan na gusto nilang sakupin, pwede ka lang din patayin. Kung ikaw ay pinanganak na sa tingin ay deformed ka or weakling ka, hindi ka nang itapon. Pwede ka nang i-abort anytime. Pwede ka nang ihagis sa mga wolves o sa bangin. That's true. One story na very popular is yung, alam niyo yung mga Spartans, di ba? 300 Spartans, alam niyo yung story na yan. Pero sa Sparta, sa Sparta lang i-highlight ko, pero this has been happening all around that time, nung pausbong pa lang ang Christianity. Sa Sparta, kailangan pag sundalo ka, kailangan pag pinanganak ka, titignan na kung fit ka to be a soldier. If you're not fit to be a soldier, as a baby, wala ka pang isang linggo, pag tingin nila hindi ka bagay magiging sundalo. Di ba yun? Baby pa lang, titignan ko sundalo ka na. Abay, ihagis ka na sa bangin. That happens. And even sa kabuang story ng before, basta ng Greco-Roman stretch na yan, ng kultura na yan. Kawawa mga baby. Kapag sa tingin na hindi ka okay, kapag hindi ka tanggap sa pamilya, you will just be left alone. And alam mo kung sino yung mga pumulot sa mga baby? Sumagip sa mga baby yun? Mga Kristiyano. Doon nag-umpisa ang practice ng adoption. Doon nag-umpisa ang, syempre may adoption na sa panahon nila. Pero yung ina-adopt yung mga abandoned. Yung Red Cross, paano ba nag-umpisa yan? Yung mga ginagamot yung mga sugatan. I was watching this series at nakakatawa, pero na-realize mo, ganito kasi talaga mga Kristiyano. Yung mga bida ay ang mga Vikings at ang kalaban ay mga Kristiyano at nag-iisip sila ng tactics kung paano talunin yung mas maraming mga Kristiyano na mga sundalo. At ang sabi ng mautak na Viking, sa movie lang naman to, sa series lang naman to, alam ko na paano natin sila matalo. I-cripple natin ng ilan sa kanila. Pag pinilay natin ng ilan sa kanila, 3 agad ang bawas. Bakit? Sa isang pilay, 2 Kristiyano ang alalay agad. Hindi nila iiwan ang kanilang sugatan. It only means na kahit sa fiction, it's a reflection of who we are in history. We care for our wounded. We care for our brothers and our sisters. Even the weak, we treat as equal and worth saving.
Kung hindi, mga kapatid, babalik ako sa punto, kung hindi ganon mag-isip ang mga Kristiyano mula pa man noon, if we did not dream big, aim to have a vision ng pagbabago sa mundo, to be relevant, to do justice, to seek peace, to do the holiness of God, to make His presence be experienced by many because of our life. Kung hindi ganun mag-isip ang mga Kristiyano sa history, tingin ko wala pa tayong internet ngayon. I mean, that's a bit of a stretch, pero ang point ko is, hindi ganito kabilis ang pagganda ng development ng history ng mundo. Magpapatayan pa rin ngayon. Barbaric way na pagpapatayan. Mag-aalay pa rin ang mga tao ng kanilang kapwa sa kanilang mga Diyos-Diyosan. But we have made an impact because we believe that whatever we do, our labor is not in vain. Because there is hope. Jesus is coming again. Jesus has been raised from the dead and now He is actively ruling. So let us not be backward Christians, always defeated by things that are already defeated. We're already defeated by Jesus. We must be forward or onward Christians, advancing the kingdom of God, na ipinapamuhay ang kanyang mga isinulong at ang kanyang mga pinapahalagaang mga bagay. The causes and the values that Jesus Himself proclaimed. What are those? Justice, mercy, love, truth, peace, compassion. Yun yung mga mahalagang bagay sa kaharian ng Diyos. Ano ang kanyang mga cause? Saving people. And we must participate in that. Proclaiming His kingdom come. And we must actively participate in that. Calling more disciples into His following. Then we must actively participate in those things. Promoting justice. Promoting peace and love. Seeking harmony. Seeking providing compassion, hospitality. Dami mga bagay na binabanggit sa New Testament na madalas na i-ignore na lang simply because hindi tayo para sa mundong ito. That's a common mistake na pananaw ng mga Kristiyano. But the Lord sees everything we do. And our labor is not in vain. Yan ang sabi niya sa dulo ng lahat ng sinabi niya tungkol sa gospel, tungkol sa resurrection. Sabi ni Apostle Paul sa verse 58, the last passage, the last verse. Therefore, my dear brothers, I'll read the whole 3 verses na lang. Verse 55 galing. Where, O death, is your victory? Tinutukoy dito ni Paul ay yung resurrection ni Jesus at ang resurrection natin. So where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin. Nasa na daw yun? And the power of sin is the law. Wala na daw yun. But thanks be to God. Why? Because He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Bakit? Because He has been risen from the dead. And then, sabi niya sa verse 58, now take note, you are a church worker. Listen to this. You are a pharmacist, a call center agent, a supervisor, a teacher, a corporate lawyer, or whoever you are, a business person, or isang employee, o isang household, isang parent, isang household, nag-aalaga sa household, or you're a mother or you're a father. Listen to this. Therefore, my dear brothers, because of the resurrection, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Now, work of the Lord is not simply
in a religious movement. The work of the Lord is in the kingdom of God. And the kingdom of God is not just inside the church. The kingdom of God is where Jesus is ruling and Christ is actively ruling. And sabi ni Paul, always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Keep pushing, keep working, keep being faithful, keep being responsible. The Lord sees you. Mga kapatid, kung magulang ka, na minsan nakakaranas na parang, hindi naman ako na-appreciate. But the Lord sees you. Your labor is not in vain. If you are an employee na sa tingin mo, ano ba naman tong opisina ko? Puro ganito ang mga practices. Nakakasawa na. Puro kamalian ang sinusulong. Ayoko na din kaya, maybe I just go with the flow. Mga kapatid, huwag mo isuko ang laban. Your labor is not in vain. Christ who is actively ruling is with you. Kung ikaw ay magulang, teacher, na tingin mo yung mga kabataan ngayon, iba na. Huwag ko na kaya isulong tong passion ko to teach the younger generation about good things. Mga kapatid, huwag mo isuko ang laban mo. Christ is actively ruling and actively present in your life. Sa tingin mo, you're a church volunteer, a church worker, sa tingin mo, ano ba naman tong simbahang to? Puro pasaway. Parang wala akong nakikitang growth. Mga kapatid, higit pa sa nakikita natin. Higit pa sa mga nami-miss out natin. Christ is actively ruling. Huwag mong isuko ang laban. If you're a husband or a wife who wants to take care of your family, if you're a friend who wants your friends to know Jesus, if you are a faithful Christian na nakakaramdam ng kabigatan sa mundong ito at gusto mo nang sumuko, keep pushing on. The Lord sees you. The Lord is with you, actively with you. And your labor is not in vain. Hindi sayang ang dugot pawis mo, mga kapatid. Ramdam ka ng Panginoon. Kasama ka ng Panginoon. Let's pray. Father, thank you po sa inyong assurance, sa inyong encouragement sa amin sa umaga ito. And we celebrate, Father, the victory of your Son Jesus over death. And because of that, His victory over sin, His victory over evil, and we, His followers, we pray for grace, Father. We pray for strength so that we can live out this victory in all areas of our life. We thank you, dear Lord, because you are good and you are faithful to us. This we pray in the name of Jesus. Amen.